Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Morning. Okay, batiin natin yung katabi natin ng magandang umaga. Sa kanya, isiyan po natin. Okay. Yan, palakpakan po natin si Lord sa umaga po na ito. Malakas na palakpak po para po sa ating Panginoon. Welcome po sa bawat isa po sa atin na nandito para maki-join po sa atin sa ating pagsamba. And nawa po yung naging blessing po sa atin to experience the presence of God this morning. Okay. Okay. Yan, this morning po ay tatapusin na po natin yung ating series dito sa Delight in the Lord. Ayan. Medyo nagka-problema lang po tayo dito sa aking PowerPoint. Hindi na-save yung aking PowerPoint kanina. Mali pala yung napasa natin. Pero anyway, tulungan tayo ng Panginoon sa pag-aaral po ng kanyang salita po sa umaga na ito. Sige po, tayong lahat po muna ay manalangin. Let us pray po. Let's pray. Aming Diyos, Ama, purihin ka Panginoon sa umaga na ito. At aming tinataas sa inyo ang aming pag-aaral ng iyong salita, O Diyos. Mahayag ang katotohanan, maluwalhati ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan, at anuman po ang mga bagay na gumugulo sa aming isipan, mga distraction sa aming kapaligiran, ay hindi po maging hadlang sa pakikinig namin at pagtanggap namin, Lord, ng mensahe niyo po. Alam ko po na meron kayong mensahe sa bawat isa sa amin na nandito. At abutin niyo po ang aming maliit na pangunawa para ipahayag, O Diyos, ang dakilang katotohanan na nagmumula, Panginoon, sa inyo. Bless your servant to God. Override my preparation, Lord, and let the meditation of my heart and the word of my mouth be pleasing to you, my Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ulit si Lord. Ayan po. Welcome po sa ating lahat. Ngayon, this morning po, tatapusin natin yung ating series po sa Delight in the Lord. At ang ating pag-aaral ko ngayon is, wala dyan, hindi nakalagay, no? But delight in obedience, no? Sabihin natin, delight in obedience. Okay, naalala niyo po, November last year, sinabi natin na isa sa mga marka ng pagiging tunay na anak ng Diyos ay yung pagsunod po sa Panginoon. Tama po ba? Ang pagsunod po ay is parang the ultimate po evidence, no? The ultimate evidence na ikaw po ay anak ng Diyos. Pagsunod. Bakit po? Kasi ang sabi ng salita ng Diyos sa Matthew 7:21-22, sabi diyan, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God, but only the one who does the will of my Father in heaven." Sabi diyan, hindi daw po lahat na tumatawag na Diyos ko, Diyos ko. O hindi lahat na nasa simbahan, no? Hindi lahat na nag-worship ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi po, ang tunay na sukatan ng pagiging anak ng Diyos o pagpasok sa kaharian ng Diyos, kabilang sa kaharian ng Diyos, ay yung makakagawa, no? Makakasunod doon sa kalooban ng Panginoon. And sabi diyan, on that day, many will say to me, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name? Lord, nag-proclaim kami, nag-prophesy kami, drive out demons in your name, and do many miracles in your name. Okay, putol? Pero ang sabi doon sa sunod na verse is, sabi ni Jesus, get out from my face, I never knew you. No? Lord, palayas kami ng demonyo, gumawa kami ng miracle, pero ang sabi ni Jesus, lumayas kayo, hindi ko kayo makilala. Bakit po? Ang pinakasukatan po, according to Jesus, is yung pagsunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. That's why, ang puso po natin, no? Ang puso po natin ay magkaroon tayo ng kagalakan sa pagsunod sa Diyos. No? Kasi yung pagsunod sa Diyos, ang Christianity po ay hindi po siya yung sapilitan, persahan, or bawal na ganito. Kundi ang Christianity po, biblical Christianity, ay ito po ay kasiyahan mo na sumunod po sa ating Panginoong Jesus. No? Ano man po ang sinasabi ng ating Panginoon, ay nagagalak po tayo na sundin po ang salita po ng Panginoon. Now, ang tanong is,
Paano ba tayo magkakaroon ng kasiyahan sa pagsunod sa Diyos? Yun po yung ano natin. Alam natin, no? Na ang pagsunod ay yun ang kalooban ng Panginoon. Pero this morning, paano ba na susunod ka na merong kagalakan? Di sa mga kabataan ba, palagi ba kayong masaya na sundin yung mga magulang ninyo? Amen. Amen daw po, okay? Yan. Di ba? There's always challenge, no? Sa pagsunod. Tama po ba? Yun din po sa pagsunod po natin sa ating Panginoon. Kaya we will study po Psalm 119, no? Verse 1 to 8 lang muna. How many verses ang Psalm 119? The longest chapter in the Bible. May prize. May Bible prize tayo. How many verses? 176. 176 po. Okay po ba? Now, ang Psalm po, 119 is the longest chapter po in the Bible. In fact po, ang Psalm 119, kung makikita niyo po, bawat stanza ng Psalm 119 ay nandyan po yung Hebrew alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Gimel, Dalet, Hey, no? Yung Hebrew alphabet, nandyan po sa Psalm 119 hanggang doon sa dulo ng alphabet po ng Hebrew alphabet po. Now, ang Psalm 119 po is all about the law of God. No? Kaya kung mababasa niyo po sa English Bible, translate yung law of God is yung precepts, no? The law, the commandment of the Lord. It's all about the law of God, no? Kung mababasa niyo po ang Psalm 119. Now, ano po ba ang tinuturo sa atin ng Psalm 119? Particularly dito sa 1 to 8. About obedience. Number 1 po. Ang obedience daw po ay ang pagpapala ay dumadaloy sa pagsunod, no? Blessing flows from obedience. Sa madaling salita, merong pagpapala sa pagsunod. Kaya mga kabataan, maging masunurin tayo kasi merong blessing sa pagsunod. Okay? At bakit tayo susunod? Kasi obedience is wholehearted response to the authority of God. Yung pagsunod po, ito po ay buong puso mong pagtugon o pagkilala sa otoridad ng Diyos. Kasi pag sinabi nating Diyos or Panginoon, siya po yung master, may-ari, pinaka mataas na otoridad ng ating buhay. Kaya po, ang pagsunod ay buong pusong pagtugon sa otoridad ng Diyos. Pangatlo is human obedience requires divine help. Ang pagsunod natin, tayo mga tao, hindi natin kaya na sumunod sa Diyos ng sariling lakas lang natin. Kailangan natin ng tulong ng ating Panginoon. Kaya number 1 po, blessing flows from obedience. No? Ang pagpapala ay dumadaloy mula sa pagsunod. Okay? Tignan niyo po ang sabi ng Psalm 119. Mapalad ang taong namumuhay ng malinis na naayon sa utos ng Panginoon. Mapalad ang taong sumusunod sa mga katuruan ng Diyos at buong pusong hinahanap ang kanyang kalooban. Tingnan niyo pong mabuti. Ano ibig sabihin ng pagsunod? Ang pagsunod po is a way of life. Now, ang pagsunod po is not a one-time event ng ating buhay, kundi ito po ay pang-araw-araw nating buhay. Ganun po ang pagsunod. Tingnan niyo po. Ang taong namumuhay, ibig sabihin, araw-araw, pinapamumuhay niya yung kalooban ng Panginoon. Namumuhay ng malinis na naayon sa utos ng Panginoon. By the way, yung salitang malinis dyan, salitang English po, ay blameless. Pero yung ibig sabihin ng blameless po, ay hindi yung wala ka ng pagkakamali, perfect ka na. Pag sinabi natin blameless, is yung nagiging karapat-dapat, kaaya-aya yung pamumuhay mo sa Diyos at sa mga taong nasa paligid mo. Yung bang, pag nakita nila ang buhay mo, nakikita din nila ang Diyos na kumikilos sa iyong buhay. Hindi ibig sabihin na perfect living.
kundi naging kalugod-lugod ang ating buhay sa Panginoon. Kaya ang Christian ay hindi ibig sabihin na nag-church tayo, nag-worship tayo, nagbabasa tayo ng Bible, nag-pray tayo, hindi na tayo nagkakamali. Kundi nakikita ang Diyos sa ating buhay. Ano pa po? Mapalad ang taong sumusunod sa mga katuruan ng Diyos, buong pusong hinahanap. Nakita niyo po ba? Sa English kasi mas maganda eh. Sabi dito, blessed are those who walk and keep the commandments of God and seek God wholeheartedly. Who walk, who keep the word of God and seek. Ganon daw po ang mga taong merong kagalakan sa pagsunod. Lumalakad sa kalooban ng Panginoon, sinusunod yung kanyang utos at buong puso na hinahanap ang kalooban po ng Panginoon. Gusto nyo bang maging blessed? Sundin natin ang utos ng Panginoon. The secret of blessing is obedience. The key of blessings is obedience. Mga kapatid, hindi tayo sumusunod para pagpalain, kundi sumusunod tayo dahil doon natin matatagpuan ang pagpapala ng ating Panginoon. Ibig sabihin, our great motivation of obedience is not yung blessing. Yung motivation natin sa pagsunod is we want to obey God, we want to seek God, we want to keep His commandment because we love the Lord. That is our motivation. Now, yung salitang mapalad ay sa Hebrew po ay ashrei, no? Kung naalala niyo po last week, sabi natin sa Psalm 103, bless the Lord or my soul. Yung bless doon ay, ibig sabihin niya ay barak, no? Means praise. Pero yung bless dito or bless with ed is ashrei, na ibig sabihin po ay tunay na kagalakan. Ang pagiging mapalad pala ay meron kang tunay na kasiyahan sa puso mo. Yung kagalakan na ito ay hindi po nakadepende sa nangyayari sa buhay mo, sa paligid mo. Na kahit parang mahirap yung sitwasyon natin, meron ka pa rin inner joy sa puso mo. Sa kabila ng problema, sa kabila ng pinagdadaanan, sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng karamdaman, meron ka pa rin tunay na kagalakan sa iyong kalooban. Ano pa po? Kalagayang tama sa harap ng Diyos at buhay na kaaya-ayang tularan. You are blessed. Di ba narinig niyo na po ba yung sinabi na, may nagsabi na, ay, nakaka-bless naman yung tao na yan. Sana maging ganyan din ang buhay ko. Yun ang sinasabi dito, no? Yung bang nakikita natin sa isang tao na sobrang pinagpala siya. Not of course, physical and material blessing, but holistic blessing. Amen? O, tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, makaka-bless naman ang buhay mo. Okay, di ba? Amen. Kasi tayo po ay pinagpapala ng Panginoon. Ayan. Pangalawa po. By the way, kwento ko lang, no? Early of this year po, first week ng January, pero kasi wala na dito sa notes ko. So, salamat kayo kasi pinapaalala niya. Early this January po, merong parang pinapagawa sa akin si Lord. Every January yun. And this, pagpasok ng January, parang palaging may challenge na gagawin yun, na sundin yun. Palaging may challenge. Parang sabi ko, Lord, pwede ba, next time na lang? Next time na lang gawin? Di ba? And then, as I read the Bible, meditate the book of Psalms po, minameditate ko po ang book of Psalms today, this month, and nabasa ko dun sa salita ng Panginoon. At exactly what yung pinapagawa ng Diyos. Talagang exact dun sa verse, Psalms 5. And sabi ko, Lord, mukhang kinakausap mga tao Sabi ko lang, baka hindi naman ako itong kinakausap mo, Lord. Baka sa message to, baka sa kanila to. Pero sabi ko, sa'yo yan. Kaya ikaw nakabasa niyan eh, kasi sa'yo yan. And then, alam niyo po, nung naunawaan ko yung verse, and binigyan ako ng kagalakan ng Diyos na sundin yung bagay na yun. Sinunod ko ang Panginoon sa madaling salita, at grabe po yung kapayapaan, kagalakan sa aking puso. No? Why? Because there's always blessing
in obedience. No? There's always blessing po in obedience. Now, next po. Amen po ba? Amen. Obedience is wholehearted response to the authority of God. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible sa atin. Mapalad ang taong sumusunod sa katuruan ng Diyos at buong pusong hinahanap ang kanyang kalooban. Hindi sila gumagawa ng masama, kundi sumusunod sa mga pamamaraan ng Diyos. Panginoon, sabi niya, ibinibigay niyo sa amin ang inyong mga tuntunin upang, upang matapat naming sundin. Bakit pala nagbigay ang Diyos ng tuntunin o mga utos? Para daw sundin po natin. Buong puso nating sundin. No? Kasi ang pagsunod po ay pagkilala na ang Diyos po ang may-ari. Ang Diyos po ang nasusunod sa ating mga buhay. Amen? Ang ganda nga po ng sabi dito matapat naming sundin. Sa English po is diligently. Talagang buong puso, buong effort mong susundin ang Panginoon. Now, sa atin po, sumusunod naman tayo. Amen ba? Tama ba? My problem po, I don't know kung yun din ang problem nyo. Ang problem ko minsan, o madalas, is sumusunod naman ako, pero sometimes, nagiging selective tayo sa pagsunod sa Diyos. Tama? Ay, ito Lord, mukhang madali ito, ito susundin ko. Ay, pero ito Lord, parang mahirap to Parang makipag-ayos, makipagbati, bahala sa Lord. Siya ang kausapin mo. Para siya sumunod sa iyo. Di ba? Nagiging selective tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Tama? Pero, tandaan natin, no? Sabi ng Bible sa atin, buong puso na hinahanap natin yung kalooban ng Diyos. Sabi diyan, matapat na sundin natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, no? Tandaan natin mabuti, no? Partial obedience is disobedience. Delayed obedience is disobedience also. Delayed obedience is disobedience. Kaya, partial obedience reveals a divided heart. No? Yung pagkalahating pagsunod ay pinapakita nito yung laman ng ating puso, hindi talaga si Lord yung Panginoon ng ating buhay. No? Kasi para bang merong kahati si Lord sa ating mga puso. Kaya nagiging partial yung ating pagsunod po sa ating Diyos. Pero, alam niyo po, joyful obedience flows from wholehearted love sa ating Panginoon. Yung joyful obedience ay ito po ay bunga ng ating buong pusong pagmamahal po sa ating Panginoon. Nalala ko po si Haring Saul. Okay? Nandyan sana yun sa PowerPoint. No? Nalala ko po si Haring Saul. Inutusan siya ng Diyos. Sabi sa kanya, lipulin mo lahat ng mga kalaban mo, pati hayop. Lipulin mo lahat. Pero anong ginawa ni Haring Saul? Ginawa niya is, sabi, ang instruction sa kanya ng Diyos through Prophet Samuel, patayin mo ang hari, pati lahat, at saka yung mga hayop nila. Yung instruction sa kanya ng Diyos. Pero anong ginawa ni Haring Saul? Is, ang ginawa niya, binuhay niya yung hari. Pinarada niya para ipagyabang lang na natalo niya yung hari. And pangalawa, yung mga matatabang hayop, hindi niya pinatay. Sa halip, sabi niya, parang mapapakinabangan pa namin to Merong, si Haring Saul, meron siyang maayos na intention. Pero hindi siya sumunod sa instruction ng Diyos. No? Kaya nga, good intention is not enough. We need to follow God's direction sa kanyang salita. Hindi po sapat ang meron kang good intention. Ang good intention, hindi sa'yo magdadala yan sa destination. Ang direction ng Diyos, pagsunod sa instruction ng Diyos, yun po ang key of blessing. For example po, bibigyan ko kayo ng example. Okay, pag pupunta kayo ng Norte, punta kayo ng Baguio, sabi nyo, parang gusto kong pumunta ng Baguio. Parang gusto kong dumaan dito sa SLEX. Punta ako ng SLEX.
tapos Laguna, Batangas, tapos Quezon, Bicol. Gusto kong dumaan doon. Gusto ko dito dumaan. Sa tingin niyo, baka punta kayo ng Baguio? Hindi, palihis yung daan mo eh. Tama po ba? Kaya good intention is not enough. Kailangan direction. You need to follow God's direction. Saan ka dadaan? Pag pupunta ka ng Baguio? Sa north. Dito ka sa Skyway. Punta ka dyan. Tapos exit ka ng tapos pabulakang ka and then no? Ibig sabihin mga kapatid, good intention is not enough. Kailangan to follow God's direction. Kaya anong sinabi ni Prophet Samuel kay King Saul? Sabi niya kay King Saul, obedience is better than sacrifice. No? Yung pag-aalay mo ay hindi yan kinalugdan ng Diyos kasi merong instruction ng Diyos sa iyo na dapat mong gawin. Tama? Kaya hindi sapat na kaya nga hindi nga sapat na na isasama lang natin si Lord sa buhay natin eh. Lord, sama ka sa buhay ko. Di ba? Kundi ang pinakamahalaga po is ang Diyos po ang manguna talaga sa buhay natin. Kasi baka pwedeng samudahin si Lord eh. Di ba? Lord, sama ka sa buhay ko, pero yun pala ang puso natin, ang nasusunod lang. Kaya, anong motivation natin sa pagsunod mga kapatid? Sabi ng Bible, if you love me, you will keep my commandments. Mahirap pong sumunod, pero kung mahal natin si Lord, we will obey His commandments. Hindi sinabi dyan na, if you fear me, or if you are forced, no? Kundi if you love me, kung mahal natin ang Diyos. Kaya nga, ang patuloy na pagkilala natin sa kung sino ang Diyos sa buhay natin, yun po yung pamamaraan para lalo nating mamahalin ang ating Panginoon. Kaya nga po, we encourage po, no? Kaya po ginagawa po natin yung 21 days Bible Reading Challenge. Hindi lang ang purpose doon, hindi lang tayo yung parang makasunod dun sa challenge. Ang purpose noon is yung makilala mo ang Diyos. Every time po, when I pray for this Bible Reading Challenge po, I pray for me, I pray for everyone na ma-encounter natin ang Diyos, makilala natin ang Panginoon. Tandaan po natin na ang salita ng Diyos, yun po ang key. Pagsunod sa salita ng Diyos, ang susi po sa pagpapala po ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Kaya yung sa mga mag-asawa, di ba? Hindi naman siya nagiging tapat dahil sa takot eh. Nagiging tapat yung asawa dahil mahal mo yung asawa mo. Kasi sa takot lang, susunod lang yan pag nakikita mo or nati-check mo. Pero kahit hindi mo nati-check yan, di ba? Pero alam mo na mahal ka niyan, is it will remain, she or he will remain faithful. Amen? Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Pangatlo, human obedience requires divine help. Ito po yung kagandahan po ng pagsunod sa Diyos. Kasi yung pagsunod po sa Diyos ay hindi natin kaya ng ating sarili lamang. Ang sabi diyan, it requires divine help. Tingnan niyo po ang sabi ni Apostle Pablo sa Philippians chapter 2 verse 12. Sabi diyan, mga minamahal, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod noong unang magkakasama pa tayo, lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayon malayo na ako sa inyo. No? Yun ang pagsunod. Hindi lang nakikita, kundi kahit hindi nakikita, is sinusunod mo. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap nyo at gawin nyo ito ng may takot at paggalang. Ibig sabihin, sabi ng Bible, work out your salvation. Lumago ka, no? Merong tinanim na kaligtasan sa buhay mo at palaguin mo yan. Sumunod ka sa ating Panginoon. Tingnan niyo po mabuti ang sabi sa sunod na verse. Ang sabi dito, maging masunurin kayo kahit wala yung presensya ko, sabi ni Pablo. At sabi ng salita ng Diyos sa verse 13, tingnan niyo po, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayanang masunod niyo ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, hindi mo kayang sumunod sa Diyos
ng sarili mo lang. Pero the good thing is this, ang Diyos mo mismo, no? Ang Diyos mo mismo ang magbibigay sa iyo ng desire. Kagustuhan na sumunod sa Kanya. If you don't feel to obey God, Lord, pray to God. Sabi mo, Lord, bigyan niyo po ako, Lord, ng pagnanais na sundin kayo. Lord, ayaw ko kayong sundin. Maging tapat tayo sa Diyos at humingi tayo ng pagnanais, desire, no, to obey the Lord. At sabi diyan, kakayanan. God will give us the desire and the strength, the will, no, to obey Him. Amen? Dati po, nung inutusan ako ng Diyos, pagka-graduate ko ng high school, ang sabi sa akin ni Lord, pasok ka na sa seminary. Pero hindi ko sinunod ni Lord. Hindi ko sinunod si Lord. After 5 years pa ako, sumunod sa Panginoon. At ano yung ginawa sa akin ng Diyos? Talagang tinanggal ni Lord yung lahat ng bagay na kinakapitan ko, yung mga inaasahan ko. At doon po, binigyan ako ng Diyos ng desire, ng kalakasan para sundin ko ang ating Panginoon. Amen? Kahit po yung pagpunta ko po dito, way back 2023, 23 ba ako napunta dito? 23 po, no? 2022 po, meron lang nilalagay sa akin si Lord na, na parang direction na punta ka sa sa church na kung saan ikaw na mismo ang magpastor. Kasi dati assistant pastor po ako. Sabi ko, Lord, hindi ako pupunta kasi alam niyo po, Lord, bakit ako nagpastor? Kasi gusto kong pag-servan yung aking mother church. Kasi maraming pastor ang umalis sa amin eh. Gusto kong tulungan yung pastor namin. And 2022 po, nag-pray ako. And sabi ko, ito po yung parang confirmation. Lord, kung galing sa ito, sabihin niyo rin sa asawa ko. Kasi pag hindi kami magkasundo dito, kasama family ko, hindi ko magagawa to. Kaya nung October po, nagkaroon kami ng parang 2 weeks na sabbatical po. And nandun kami sa isang church, after the gawain, umupo kami sa isang upuan. Tapos kinausap ko siya, sabi, anong sinasabi sa'yo ni Lord? Sa mga napapakinggan nating message. Sabi ko, sinabi ko muna, sinasabi sa akin ni Lord na punta tayo sa church na tayo ang magpapastor. Siyempre, comfort zone namin yung dati naming simbahan eh. Tapos sabi ni Jen sa akin, alam mo ba, yun din ang sinasabi sa akin ni Lord. Sabi ko, okay, pareho tayong kinakausap ng Panginoon. Kaya, saan tayo pupunta? Hindi natin alam. Hindi pa namin alam, no? Hindi pa namin alam that time. And then pray lang kami, enjoy lang kami sa pray tayo, wait tayo, and the Lord opens a window or door to serve dito po sa tahanang yaman po. Okay? Kaya, I believe na will po ng Panginoon na mapunta po kami dito sa tahanang yaman. Bakit po? Kasi mayayaman po ang mga tao dito. Tahanang yaman. Amen? And hindi po madali po sa amin yon kasi more than 20 years po kami nandun sa simbahan. Ayoko po umalis ng church po talaga. Kaya nung umalis po ako ng simbahan, talagang grabe yung luha ko po. Pero sa Lord, wala tayong magagawa. Kung kalooban niya is mapangyayari. Hindi sa kalakasan natin, kundi sa kagustuhan at kalakasan na binibigay niya po sa atin. Amen? Kaya ano po application po natin ngayon? Ang application po natin ngayon is yung ating Vision 2033. Ang Vision 2033 po natin, nilagay ng Diyos sa atin po. Actually po, way back, I think 2 years ago, 1 year ago, nung nag-preach po si Bishop Efren Tendero sa Silang. Dito po natin ito na-receive, no? And ang Vision 2033, bakit po? Kasi 2033 po is the 2,000-year anniversary ng church. Way back, Book of Acts. 2,000, di natin alam, baka babalik na si Lord. 2033, no? 2,000 years anniversary way back to Book of Acts. Kaya ang puso natin,
Okay, hindi ko na nalagay yan doon sa isang slide na lagay ko po. Pero ang vision natin sa church po natin is magkaroon tayo ng additional ng 20 to 30 families po. We will not pursue numbers. We will pursue po the will of God. Kung kalooban ng Panginoon po ito na mapangyari, eh, tutulungan tayo ng ating Panginoon. Additional 20 to 30 families. And then, ano pa po? Magkaroon tayong 2 to 3 story building sa church natin to accommodate po yung ating ipapadala ng Diyos at makapag-plan po na tayo ng church. Alam niyo po ba, sa buong mundo po, I believe more than 7 billion ang tao sa buong mundo. I think 8 billion. At meron pong 7 million churches. Evangelical churches or Bible-believing churches. 7 million churches sa buong mundo. And 4 million is dying church. 4 million is dying church. Para bang namamatay na simbahan. If you go to West, lalaki ng cathedral nila, pero punong-puno dati yon ang West, sending missionary, pero ngayon ang West ay mayroong lalaki silang simbahan pero walang laman. 4 million. Tapos, 4 million, 7 million, ayun, may nakasulat eh. 3 million na lang. 2 million, stagnant. Stagnant. Ibig sabihin, stagnant, hindi siya umuusad, hindi siya lumalago. And only just 1 million growing. Now, only 1 million is growing. Now, the heart of God po, the heart of God, sabi ng Matthew 24 verse 14, if the gospel will preach to all nations, all ethnic places, Jesus will come back again. Ibig sabihin, we want to cooperate po. We want to cooperate to the vision and mission of God sa buong mundo sa ginagawa niya. Kaya itong church po natin ay we are just want to cooperate doon sa utos po ng Panginoon to preach the gospel to all the world. If Jesus will come back today, hindi niya papalakpakan na, ay, ang ganda naman ng church nyo, ang ganda naman ng ano nyo, ang pogi naman ng pastor, hindi, joke lang. Okay. Hindi siya papalakpak ng gano'n. Si Lord, tatanungin niya, maghanap siya. Nagbahagi ka ba ng salita ng Diyos? Yun ang puso ng Panginoon. Kaya nga, ang prayer natin, 20 to 30 families, at least one family dito. Meron tayong 21 to 23, I think, families dito. One family. We'll pray for one family for sa taon po na ito, at sa kalooban ng Panginoon, that family makakilala sa Panginoon. Hindi na siya mapunta sa church, kundi makilala niya ang Panginoon. Maranasan niya yung kaligtasan ng Panginoon. Maranasan niya yung pagpapala ng Diyos, yung buong pagpapala ng Panginoon. Kaya po sa mga nandito po, sa mga bagong family po na nandito, welcome po kayo sa church, and our prayer po is lubusan niyo pong ma-experience po ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Meron pong magandang plano ang Diyos sa ating buhay, sa bawat isa po sa atin. And gusto ng Diyos iparanas po yun sa atin. And it takes a life of surrender, a life of obedience para maranasan po natin yun. Kaya sa oras na ito, sabihin natin kay Lord, gusto kong isuko ang buhay ko sa inyo. Para bang nung mga nakaraan, Panginoon, sinusunod ko ang aking sarili, pero para bang devastated yung nangyayari po sa buhay ko. But I surrender my life to you, Lord. Lord, whatever you want me to do, I will do it, Lord, because you are the God of my life, our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya, let us pray po this morning. Let us pray. Aming dakilang Diyos, salamat Panginoon, because you are the God who blesses us, O God. You are the God who is the source of every good thing, O God. And that good things, O God, gusto niyo pong iparanas yun sa amin. Kaya naman, Panginoon, nilikha niyo po kami. Kaya naman, O Diyos, nilagay niyo po kami sa mundo na ito. From the beginning, O God, Lord, ang kalooban niyo ay pagpalain kami, Panginoon. Iparanas pa sa amin, O God, ang dakilang plano niyo po sa amin, O Diyos.
Pero dahil, Lord, sa pagsuway namin, dahil sa kasalanan, Panginoon, napalayo kami sa inyo. Pero, salamat, O Diyos, dahil tinupad niyo ang iyong pangako, dumating ang aming Panginoong Kristo. Siya'y nabuhay at He lived a perfect life para i-offer yung kanyang buhay sa amin bilang kabayaran ng aming mga kasalanan. At dahil sa kanyang kamatayan, makakasumpong kami, O Diyos, ng kapatawaran, ng kapayapaan, O Diyos. Makakasumpong kami, Panginoon, Lord, ng hindi na paghuhusga, hindi na kaparusahan, kundi, Panginoon, pagpapalang espiritual na makasama namin kayo ngayon at habang buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos. And Lord, sa oras na ito, buksan niyo po ang aming mga isipan, ang aming mga mata, Panginoon, para makita namin ang kagandahan ng plano niyo po sa aming buhay. Lord, bakit niyo po kami inuutusan na sumunod? Hindi para pahirapan kami, kundi pagpalain kami, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po, Pastor.